kasi nakukuha nila yung nasa contact list po ninyo. Given yun eh. Nakukuha nila yun eh. Pero nakita nyo, maski yung call logs, tsaka yung call history. Kaya nakita nyo, nagugulat kayo pati yung, pati yung mga ano nyo, yung ino-orderan po ninyo. Di ba? Maski yung mga hindi nyo kakilala. Oh, natatawagan po nila. Mga bugok yan eh. Oh, ganun ho kawalang yayang mga yan. Mga magnanakaw talaga. Ay, nagtanong sa akin, good evening, Boss Rai. Ano po dapat gawin ko? Na overdue na po kasi ako diyan sa... Tapos, ganyan po pala ginagawa nila. Okay, ito po yung ano, no, yung warning nung apps, no? So, yung Play Protect. Sabi ho, your device is at risk. One harmful app found. No? Harmful app daw po yan, no? O, disabled ba? O, tinatanong ko kayo, this app, ay sinasabi ko sa inyo, this app tries to spy on your personal data, such as SMS messages, photos, audio recordings, or call history. So, may option naman po, no, kung i-install or enable app. Alright, napakagandang katanungan po nito, no? Pero bago ho natin siya sagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay, una po sa lahat, maligayang araw po ng Pasko, no? Happy birthday po, Jesus Christ, no? Sana po maganda yung yung celebration po natin ng Christmas, even though po na maulan, no? Talagang maulan ho ngayon at may mga parte na ho na mga na binabaha. So iba yung ingat po, kung hindi naman ho talaga kailangan pang lumabas, well, manatili na lang ho tayo sa sa ating tahanan. Ano po? Okay. Sagutin ho natin itong katanungan na pinadala po sa atin, no? Sabi niya nga ho, ano daw ba gagawin niya doon sa overdue niya doon sa isang OLA. Tapos ito yung ginagawa po ng OLA. Ito ho yung sinasabi ko sa inyo na pagka ho nag-allow kayo ng permission dyan sa mga abusadong online lending apps na yan, ayan na po, maglalagay sila ng malware, no? Kasi tinatanong kayo, di ba, kung bibigyan nyo sila ng access sa photos, sa audio, sa recordings, no, sa SMS, no, sa lahat po, no, even sa location. So, syempre ho, dahil nga tayo nangangailangan, di po ba, tapos alam naman po natin na medyo may kadalian yung pagpahiram dyan. So, bibigyan natin ng access without us knowing na yung mas malaking problema na ibibigay nito mga bugok na abusadong online lending apps na to. No? Kasi nga ho, naglalagay sila ng malware. Nakita nyo ho, buti na lang ho itong na to, yung mga apps, App Store, Play Store, whatever store po yan is may mga ganyan na po mga nadidetect nila kung mayroong mga nag-spy. Actually, pagka ganyan po nakita ninyo, i-uninstall nyo na. Kasi ho, kesa humapahama kayo lalo. Kasi tingnan nyo, anong sinabi na ini-spy sa inyo? Sabi personal data, nakita nyo. Importante yung mga personal data na yan. Bakit nila kailangan kunin o spy? Di po ba? Bawal na bawal sa meron ho tayong batas dyan. Yung Data Privacy Act po natin. Bawal na bawal kunin yan. Kung ano lang dapat ang information na ibinigay sa inyo. Yun lang, yung binigay nyo lang pangalan nyo, address nyo, diba? Yun lang ho ang dapat na nalalaman nila. Pero bukod doon, ay wala na ho dapat. Di po ba? Kung hindi nyo ho ibinigay ng kusa sa kanila, ay dapat hindi ho nila nakukuha yan. Yun ho ang pinaka-importante dapat nalalaman po ninyo. Okay po? Tapos sabi rin dito, pati SMS, messages, di po ba? Photos, audio recordings, even call histories. Nakita nyo. Ito yan. Tama ho si Kajani. Kajani, shout out. Merry Christmas sa'yo, no? Even yung call logs. Nakita nyo, kahit ho hindi, kasi nakukuha nila yung nasa contact list po ninyo. Given yun eh. Nakukuha nila yun eh. Pero nakita nyo, maski yung call logs, tsaka yung call history. Kaya nakita nyo, nagugulat kayo pati yung mga yung ino-orderan po ninyo. Di ba?
Maski yung mga hindi nyo kakilala. Oh, natatawagan po nila. Mga bugok yan eh. Oh, ganun ho kawalang yayang mga yan. Mga magnanakaw talaga. Oh, tapos ganyan ho, magbibigyan nyo ng ng access. Diba? Kaya ho, lagi kong sinasabi sa inyo, bago ho kayo mag-download ng isang app, no? Siguraduhin nyo muna na nabasa nyo ho muna yung mga mga reviews, yung mga comments dun sa reviews na yon. No, importante ho kasi yun kasi baka mamaya nandun na nakalagay na dun sa mga reviews na yon na hindi maganda yung nag-experience ng iba, abay da-download nyo pa rin, di napahamak din ho kayo. Di ba? Maging vigilant ho kayo. Gumawa ho kayo ng sariling due diligence. Di ba? Hindi lang ho porkit andun na ho ako, nangangailangan tayo ng pera. Pero gusto nyo ho mapahama kayo, kagaya na nangyayari, ganyan ho. Ini-spyan kayo. Hindi lang ho ini-spyan, talagang kinukuha na kayo ng data niyan. Kasi ho, may malware silang isinasaksak. Meron silang pinapasok na na malware dun sa inyong phone. Hindi ho sa SIM card, sa phone po mismo. Kaya magugulat kayo, pagka nagpalit kayo ng SIM card, di ba, nagpalit kayo, sinaksak nyo, pareha sa telepono. Natatawagan pa rin kayo. Di po ba? Kasi ho, yung telepono nyo ang infected nung malware. Oh, yun ho ang mabigat dyan. No, kaya ho, ulitin ko, every time ho kayo magda-download, no, or kung magda-download kayo ng app, siguraduhin niya basa nyo muna yung mga reviews and comments. Tsaka even yung about this, no, meron naman ho doon eh, para ho makita nyo rin yung mga informations. Kasi ho, para lang din ho sa safety ninyo. No? Mahirap po kasi na manakawang kayo ng mga information. No? Importante ho yan. Information ho natin, very vital yan, very important yan. Kasi ho, mahirap magkaroon ng identity theft. Isa na ho yun eh. Di ba? Kasi may mga ganyan na nakakahiram. Diba? Nahihiraman sila, pero hindi naman sila nag-a-apply. Oh, so may identity theft nangyayari. Not only that, naging topic din ho ito ni Kajani, yung mga social media accounts, no, na nahack. Ba ginagamit pati yung profile picture, no, pati yung profile mismo nung kliyente na yon para makapangharas ng ibang tao. Nakita nyo? Ganun kawalang ya talaga yung mga yan. Kaya ho, ay sinasabi ko sa inyo, tigilan nyo na ho. Huwag nyo na ho silang tangkilikin. Kung gusto nyo ho talaga manghiram, doon ho kayo sa mga sa mga lending, financing at bangko na nakalista ho sa SEC. And, ito sasabihin ko sa inyo, yan mga yan nakalista naman sa sa SEC. Pero check nyo po yung mga recorded online lending platforms. Nandun naman po siya. Nakalagay din naman po doon yung mga information like for example, mga interest rate. I-check nyo ho yung interest rate doon compared ho doon sa nakalagay sa apps nila. Always compare. Sabi nga sa inyo, make your due diligence po. No? Mag-research kayo. Hindi ho porkit nangangailangan tayo ng pera at tira na tayo ng tira. Hindi ho. Kailangan ho natin mag-research. No? Kasi ho, para hindi ho tayo mapahamak. Okay, ganun ho gawin natin. Now, dun ho sa tanong po ninyo regarding po dun sa sa overdue ninyo dito sa sa abusadong online lending apps na to. Well, ang maipapayo ko po sa inyo paulit-ulit. No, pag-ipunan niyo po siya, tsaka niyo po siya bayaran. Babayaran niyo lang po siya yung full one time. Kasi isang due date lang naman talaga kayo diyan, kalimitan 7 days eh. So pag-ipunan niyo siya, tsaka niyo siya bayaran. Okay, ngayon, lagi nyong itatabi po yung inyong proof of payment. Para ano't ano man, meron kayong proof na kayo ay nagbayad. Okay, kasi puro walang yayang mga yan. Sabihin yan, ito lang ang binayad mo, ganito, ganyan, ganyan. Hindi ho. Sundin nyo po kung ano yung nakasulat dun sa ating ceiling on interest rate. So, ayon po sa ceiling on interest rate, pagka nakahiram ho kayo ng 10,000, pababa. Okay? Ang maximum effective interest rate lamang po, ibig sabihin po, pangkalahatan na interest rate po is 15%. Okay? Per month. Per month po, hindi po in 7 days, 15% in a month. Okay? Tapos po, pagka lumagpas kayo doon sa due date, no, every 30 days po, no, 5% lang po, okay, nung halaga ng nahiram po ninyo ang kailangan nilang kargahan ng ng penalty. So for example, kung isang buwan, so
5% lang po nun. Kung 2 buwan, di 10% na po ang idadagdag sa inyo. Yun lang po ang sundin po ninyo. Okay? Basta ho 10,000 pababa, ha? Kasi yung pataas ng 10,000 na-discuss ko na ho yan, pakihanap na lang po yung previous video ko dyan. Okay? Kasi ho, ang dinidiscuss ko sa inyo is yung 10,000 pababa. Kalimitan po kasi itong mga abusadong online lending apps na to, 10,000 pababa lang naman po ang pinahihiram yan. Okay? So, at saka po pala, dapat ang termino is hanggang 4 months lang. Pag lumagpas po ng 4 months, hindi na po sakop nun. Okay? Importante pong maintindihan nyo siya. Yung pong link niyang ceiling on interest rate na yan is nandyan po sa aking description box. Pwede nyo po siyang basahin para po mas maintindihan nyo po siya. Okay po? Uulitin ko po, kung maaari po, hanggat maaari, huwag nyo silang tangkilikin para po matapos na yan, no? Kasi sabi nga sa inyo, sakit ng ulo natin yung mga yan, di ba? Kaya ako gumagawa ng ganitong klaseng videos is para matulungan kayo maintindihan kung ano yung dapat gawin, no? Maibsan po yung mga nararamdaman ng mga nakaranas po ng harassment, no? Emotional stress dyan sa mga abusadong online lending apps na yan, no? Panalangin ko lang po talaga matapos na siya. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. Kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.